Naghuhugas kamay na lang siya para lumabas na siya ang nagbiso. Pero sa totoo lang, kung babalikan mo yung kanyang SONA, dun pa lang nabanggit niya yung 5,500 na natapos ng proyekto. Pero daw lang yun, hindi pala totoo. Diba? At marami pang kasunod. Doon pa nga lang, marami ng kasunod. Ibig sabihin, marami pang tatapusin. Eh doon pa lang sa 5,500, wala eh. Oh, di ba? Kaya hindi siya nagsisinungaling yung mga Marcos vlogger na yan eh. Kasi nga binibigyan sila ng bayad para magsinungaling. Yun. Nililinis nila ng pilit ang gobyerno o ang pamamahalang ito dahil binabayaran sila. Isang Mustang, isang condominium, o isang mga ginto-ginto, ang dami, di ba? Kaya yun ang dahilan para sila ay magsinungaling. Bayad kasi. Ayan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat, mga DDS vlogger, Ayan. para sa bayan. Nung sa pagpasok ng Pebrero, 2 impeachment ang ikakasa sa House of Representatives. Ngayon, may mga kumakalat na balita na di umano sabi ni Tito Soto, mas uunahin daw nilang impeachment case kaysa dun sa mga naunang mga kaso tulad ng mga flood control. Kung tutuusin, ano ang pakinabang ng mga mamayang Pilipino sa impeachment ng ating VP Sara Duterte? Pangalawa, kung tutuusin, ito ay clear sa Komisyon ng Audit. Bakit kailangan unahin yung impeachment na wala namang pakinabang para sa ating mamamayan at bayan? Excuse. Ang mas dapat nilang unahin, sa totoo lang, yung usapin ng Ghost Project flood control. Kasi kung tutuusin yan, ay malaking pera ang involved dyan at yan ay pera ng bayan. Pera ng taong mamamayan na hindi nagamit sa tamang proyekto, kaya tayo ngayon ay lubog sa pagbaha. Nasayang ang pondo para sa proyekto. Bakit hindi yan ang unahin? Bakit ba pinagpipilitan nila ang impeachment ni VP Sara Duterte? Masyado yatang one-sided ang nangyayari. Ngayon, kung talagang gusto nilang impeachment si Sara Duterte, si VP Sara Duterte, at ang grounds nila ay confidential fund o intelligence fund, eh di lahat sila imbestigahan, lahat sila impeach, kasi lahat naman sila may pondo. Ang tanong, yung kay VP Sara Duterte na confidential fund, clear by the Commission on Audit. Eh sila, yung mga confidential fund ba nila, na-imbestigahan ba yan? Na-open ba yan para sa mamamayan? Wala. Hindi na pag-uusapan. Pero meron silang confidential fund. Ang tanong, nasaan yung ginastos nila sa confidential fund? Sige nga. Dapat, kung tutusin, talagang pinipersonal lang nila, pinupolitika lang nila si VP Sara Duterte. Natatakot sila kay VP Sara Duterte sa on 2028 election, national election. Kaya gusto nila impeach ito para mawala na sa serbisyo o mawala sa gobyerno, wala na silang problema. Yun lang yun, kulay politika. Tigilan na nila yung impeachment kay VP Sara Duterte. Unahin nila ang tunay na problema ng ating bansa at ng mga mamamayang Pilipino. Brother, yung tungkol naman sa impeachment ni Bongbong Marcos. Yan ang magandang pag-usapan kung tutuusin. Ang gandang tanong yan, kaibigan. Thank you for your question. Yan ang dapat pinag-uusapan. Yung impeachment ni President BBM. Kasi yan talaga meron talagang issue. At wala pang clear. Kahit yung drug testing, hair follicle, hindi pa siya sumasalang. Kaya kung tutuusin, siya ang dapat na imbestigahan or dapat magkaroon ng impeachment file para pasinungalingan kung ano man yung paratang tungkol sa kanya. Siya ang dapat. Ngayon, ang tanong, dapat, sino ba mag-i-impeach sa kanya? Kasi, ano yan, nasa administrasyon ngayon. Sino ang maglalakas ng loob na mag-impeach? Si Congressman Erice daw mag-impeach daw, magpapasa ng impeachment ni Si Congressman Erice. Para maliban kay Rize, meron daw mga grupo rin daw na magsasampa ng impeachment kay Marcos. O siguro dahil nga nakikita nila na much na maimbestigahan o ma-impeach itong si PBBM, si Pangulong BBM,
magsasampa nga sila. Ay karapatan naman ng bawat mamayang Pilipino yan. Kung meron naman talagang anomalyang nakikita o mismanagement sa ating gobyerno, o katulad ng betrayal of public trust, more corruption, talagang masasalang at masasalang sa impeachment. Yun nga lang, kung sino ang mag-i-impeach o magsasampa ng impeachment, dapat may paninindigan sila. Hindi yung ningas kugon. Magsasampa pero hindi naman itutuloy pagka nagkaroon na ng mga under the table. Dapat panindigan. Laban kasi nila, laban din ng bayan. Patunayan na lang nila. At salamat kung meron mang ganong magaganap, to be fair and square lang. Yung bagong issue ngayon, brother, yung tungkol doon sa mga pag-iingay ni Congressman Libiste, ano masasabi mo? Ang masasabi ko doon, tungkol naman sa pag-iingay ni Congressman Lebiste, karapatan niya yon. Unang-una yung sa Cabral Files. Ito sa totoo lang, hindi ito piniwersang kunin. Ito ay kusang loob na ibinigay ni Secretary Cabral kay Congressman Lebiste. Dahil kung ako, for my own opinion, hindi patay si Secretary Cabral. Buhay ito. Kaya for the last moment of her duty sa gobyerno, ginawa niyang ibigay itong Cabral Files para kahit papano ay mabawasan ang kanyang konsensya na maibulalas ang katotohanan kahit siya'y patay-patayan na. Kasi actually ito, sa aking opinion ito hindi naman ko sinasabing ito nga yung nangyayari. Lahat naman tayo may karapatang magsabi ng ating mga opinion. At ang opinion hindi naman hindi naman kaso yan. Yan ay opinion lamang. Sa aking opinion, yan ay ginawa ni Secretary Cabral yan dahil nakukonsensya na rin siya. At ang pinatay niya rito ay hindi ang kanyang pagkatao. Ang pinatay niya rito ay ang issue at yung kanyang nalalaman. Dahil ayaw niya nang habulin siya ng mga ibibisto nitong Cabral Files na ito. Kaya para to playing safe, ginawa niya, dead me. O patay ang kanyang sarili. Pero ang kanyang sarili ay buhay na buhay. Ang pinatay niya rito ay yung issue at yung kanyang nalalaman. Pero, Tignan nyo, meron na bang issue sa kanya? Wala na, di ba? Parang nabura na. Parang nakalimutan na si Secretary Cabral. Kasi nga, ang akala ng mga tao, patay na ito. Sa totoo lang, kapag ikaw ay patay na, wala nang dapat habulin. You are dead, issue is dead. Yun. Naniniwala ka ba sa mga hawak ni Libiste ngayon ng mga di umano'y Cabral Files, kompleto yan, walang kulang-kulang? Nariyan kaya pangalan ng mga mastermind, naniniwala ka ba yan? Malamang. Kasi, bakit sila natatakot? Kasi hindi naman sila matatakot kung wala sila dyan. Kaya tingnan nyo, tinatrabaho. Anong plano nila kay Congressman Libiste? May plano pa silang burahin o walain o burahin sa lipunan si Congressman Libiste. Di ba? Para bang gusto nila tapusin na kagad. Siyempre, pag namatay o napatay si Congressman Libiste, wala na rin mag-iimbestiga at wala na rin lalabas na Cabral Files. Kaya nga nagpauna na si Congressman Libiste na ipinahayag niya na kung papatayin niyo ako, mabibisto ang lahat-lahat. Parang ang ginawa niya noon para hindi siya galawin. Pero sa totoo lang, dapat naman talaga huwag nilang galawin. Kasi may buhay yan, may pamilya din yan. Maging sport na lang sana sila. Harapin na lang nila ang kaso para hindi na lumaki pa o lumala ang problema ng ating bayan. Lumalala na ang problema ng ating bayan sa sobrang pamumulitika. Kaya tigilan na nila. Hayaan nilang ihayag ni Congressman Libiste kung ano man yung Cabral Files na hawak niya, sagutin na lang nila. Huwag na nilang gantihan pa ng masama. Dahil nakikita naman sila ng Diyos. Yung sinabi naman po, boss, ni Chavit Singson, na one-time, big-time rally daw na gagawin niya. May mangyayari pa ba kaya sa one-time, big-time rally na yan? Kung isang araw lang magkakaroon ng rally? Malabo kung isang araw lang. Kasi sa isang araw na yan, pag nag-uwian ng mga tao, hindi naman nagtagumpay, wala talagang mangyayari.
ang dapat niya para sa akin, for my own opinion again, for my own opinion again, para sa akin, kung talagang gusto nila ng one time, big time, sinimulan nila ng 31 onward, hanggang sa magtagumpay. Magro-routine lang yun. Kumbaga, sinimulan ng 31, walang nangyari. A1, walang nangyari. A2, walang nangyari. A3, walang nangyari. Go and go and go and go hanggang sa makamit ang tagumpay. Dahil kapag nagpatuloy yan, parami ng parami ang mga tao. Dadagsayan. At yung mga iba, uuwi, may papalit. Uuwi, may papalit. Pag ganun ang ginawa nilang sistema, may tagumpay na matatamasa ang mamamayan dito. Tagumpay saan? Tagumpay sa kung anong demand nila, di ba? Ang ano nila dyan, ang demand nila dyan, step down the president. So, kung kailangan ma-step down si president, siguro naman, in God's will, hipuin ang kanyang puso na magkusang loob na siya. Kung makikita niya na ang mga tao isang araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 1 linggo na nagdurusa dahil nga ayaw na talaga ng mga tao. Ang tao ang masusunod dito Kaya kung makikita ng Pangulo na ang mga tao talagang desidido na siya'y pababain, sana naman pagbigyan na. Para magkaroon na ng development ng ating bansa, tigilan na muna yung pamumulitika. Kasi wala namang mapapala sa politika-politika. Ang bansa natin, luray-luray na. Ang bansa natin, naghihirap na. Ang mga mamamayang Pilipino, kawawa na, umiiyak na. Kaya, pag yan one time, big time na yan, not one day, nagpatuloy hanggang sa magtagumpay, maaari, malaki ang posibilidad. Dahil, siguro naman may puso pa rin naman si Pangulong BBM na kapag nakikita niya ang mga tao umiiyak na dyan sa kalsada at nananagoy at nananawagan, nakikiusap dahil hirap na nga. Sa totoo lang, alam din naman ni Pangulong BBM kung sino naman talaga ang nasusunod sa pamamahalang ito. Isa na lang, bossing. Tungkol naman ito sa mga nangyaring trust ratings, approval ratings, at saka performance ratings ni Pangulong Marcos na napakababa talaga, lahat negatibo. Ano ang masasabi mo? Ito ba'y indikasyon na wala na ang suporta sa kanya ng publiko? Sa aking opinion, wala na. Wala nang simpatya sa kanya ang majority people o ang nakararaming mamamayan. Kitang-kita na kasi sa karanasan. Unang-una, ito ng flood control na ito. Napakalaki ng epekto nito Dahil nung mga maraming namatay. Maraming naapekto ang mga buhay. Na hindi naman dapat nangyari kung hindi nakurakot ang pera para sa proyekto ng ghost project na yan ng flood control. Doon pa lang, nagising ang mga tao na kaya pala maraming pagbaha ay dahil sa pangungurakot. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin hindi siya ang may kagagawan, pero siya ang pumirma ng mga insertion o ng mga intended fund for that project, meron siyang responsibility dito. Ito yung tinatawag na command responsibility. Yun po yun. Kaya kahit sabihin mo, hindi naman ako gumawa niyan. Oo, ako pumirma, pero hindi ako may idea niyan. Idea niyo yan. Pero ang tanong, bakit mo pinirmahan? Yun yung tinatawag na command responsibility. Meron kang pananagutan sa bawat nangyayari sa iyong mga gabinete. Dapat kontrolado mo yan they are under your command. Kaya yung pagpirma mo, kung di mo pipirmahan yan, wala silang magagawa. Halimbawa, ako yung isang congressman. May proyekto akong related sa DPWS flood control project. Binigay ko sa'yo. Pwede mong hindi pirmahan Uy, ba't ang laking budget? Over budget ito. Teka, natin yan, i-revise muna natin yan, pag-aralan natin maigi. Pwede, pero hindi nga nangyayari yun dahil nga inayunan mo. Kaya you are violating the command responsibility. Para sa'yo, sino yung nag-expose ng malaki ang korupsyon nito? Kasi sinasabi ng mga Marcos Loyales, si BBM daw. Hindi. Sa totoo lang, to clear. Hindi.
Kasi kung siya ang nag-expose niyan, kung natatandaan niyo yung SONA, binanggit niya sa SONA yung 5,500 flood control project na natapos na. Daw, sabi niya. Ha? Natapos na at ang mabigat pa, meron pang kasunod. Mhm. Ha? You are declaring without inspection. Hindi mo in-inspect kung yung 5,500 na ipinronouncement mo sa SONA is talagang finished project. Kasi yung mga project sa totoo lang, may completion yan eh. Project start, completion of project, meron yan. Halimbawa, nag-start ng 2022. Completion of contract, 2024. Meron yang record. May auditing yan. Ngayon, bago mo sana pinronouncement yan, nakita mo talaga yung completion of contract, physical. In-inspection mo, pinuntahan mo, asan yung flood control project ng Bulacan? Ito. Okay, hindi ghost project. In kaso, yung pronouncement, pero hindi mo naman na-check. Tapos ngayon, sasabihin niya siya nagbisto, sasabihin ng mga Marcos vlogger. Paano siya nagbisto? Yun ang tinatawag na nagugas kamay. Nagugas kamay na lang siya para lumabas na siya ang nagbisto. Pero sa totoo lang, kung babalikan mo yung kanyang SONA, dun pa lang nabanggit niya yung 5,500 na natapos ng proyekto. Pero daw lang yun, hindi pala totoo. Diba? At marami pang kasunod. Doon pa nga lang, marami ng kasunod. Ibig sabihin, marami pang tatapusin. Doon pa lang sa 5,500, wala eh. Di ba? Kaya, hindi siya, nagsisinungaling yung mga Marcos vlogger na yan eh. Kasi nga, binibigyan sila ng bayad para magsinungaling. Yun. Nililinis nila ng pilit ang gobyerno o ang pamamahalang ito dahil binabayaran sila. Isang Mustang, isang condominium, o isang mga ginto-ginto, ang dami, di ba? Kaya, yun ang dahilan para sila ay magsinungaling. Bayad kasi. So para sa'yo, sino ang nag-expose ng mga malakiang corruption na nangyari ngayon sa bansa natin? Ang nag-expose niyan sa totoo lang, ang God. Alam mo kung bakit? Para sa kalamanan ng lahat. Hindi natin malalaman na maraming ghost project kung walang pagbaha. Nasunod-sunod. Ang normal naman ang pagbaha. Kaya lang itong nangyari na ito, kakaiba. Bakit ko nasabi? Nationwide. Halos yung mga dating hindi binaha na. Halos lahat ng mga probinsya na hindi naman dating binaha na rin. Doon natuklasan na mayroong ghost project. Kasi nga, nawala yung flood control. Di ba? May flood control project, pero walang proyekto, may pondo. Kaya, ang nagbistong totoo talaga, ang Diyos. May ginamit siyang instrumento. Hindi Yun si na nga. BBM. Hindi si BBM. Malabong si BBM. To clear, hindi po si BBM ang nagbisto niyan. Kasi kung kayong matalinong Pilipino, nakapanood kayo ng SONA ng ating Pangulong BBM, malalaman nyo na binanggit niya na may finished project na 5,500. Kapag sinabing finished project, yung pondo napunta doon sa 5,500. Ang problema, walang napuntahan dahil nandun sa mali-maleta. So, sa madaling salita, yung ginawa na yun ni BBM na kunwari, expose sa mga anomalya sa flood control, parang hugas kamay lang yun. Hugas kamay lang yon. Kumbaga, para lang ma-divert yung pananaw ng tao, kasi ang tao matatalino na. Katulad ko, napanood ko yung SONA. Pinagyabang niya yon, sinabi niya yon. Kasi ang SONA, State of the Nation Address. Ibig sabihin, ang kalagayan ng ating bansa, nung time na pinamahalaan niya at sa kasalukuyan, yung mga proyektong gagawin at nagawa na. Iyayabang mo yun ididigan mo yun. Ito, from 2022, I'm a President of the Philippines. Ito ang nasimulan kong mga proyekto at ito ang mga natapos ko. Kaya na-include yung 5,500 flood control project na hindi natin alam, wala pala yun. Salita lang pala, pero wala talagang physical na proyekto, pero may physical na pera. Kaya na-consider itong ghost project, flood control ghost project. Ibalik ko lang yung talking about doon sa impeachment. Kasi ang sinasabi din ng mga Marcos loyalists na ka-impeach daw si Vice President Sara Duterte dahil meron daw malinaw na kumbaga ebidensya yung Mary Grace Piatos. Ano opinion mo?
Yung piatos chichirya yun, kinakain. Alam nyo, kaya yun, code name yun eh. Kasi confidential fund nga eh, confidential intelligence fund. Pag sinabi kasi confidential, hindi mo kailangan expose, iingatan mo yung buhay ng tao kung sino man yan. Kaya yun, mga alias lang yun. Ngayon, yung alias na yun, pinapuputok nila yung piatos na yan, pero sa totoo lang, hindi dapat talaga malaman kung sino yan at kung ano yan. Confidential nga eh. Pero kung babasihan natin ang auditing ng Commission on Audit na sinabi nila na ang confidential fund ng ating VP Sara Duterte ay clear na gamit ang confidential fund sa tamang paggamit. Walang pang-aabuso, walang anomalya. Kaya yun ang mas paniwalaan natin kaysa dyan sa mga nagsasabing mga vloggers na yan na nagsasabi na ka-impeach. Paano masasabing ka-impeach? Commission on Audit na nga ang nagsabi. Accountant ba yung mga Marcos vlogger na yan? Sila ba? Ito ang tanong ko sa mga Marcos vlogger. For your information, wala kayong karapatang magsabi ng ganyan kung wala kayong personal knowledge. Be responsible naman kayong mga Marcos vlogger. Kasi, kung wala kayong personal knowledge, wala kayong karapatang magayag na ka-impeach yung kay VP Sara Duterte. Bakit ko nasabi? Meron ba kayong nakitang mga black and white o dokumento na magpapatunay na ka-impeach nga? Di ba wala? Hearsay lang kayo. Sinasabi nyo lang yan dahil that is part of your job to belie. Para magsinungaling. Kasi hindi kayo babayaran kapag hindi kayo nagsinungaling. Yun ang purpose and motives why you are paying. Kayong mga Marcos vlogger, sinasabi nyong ka-impeach kasi nga, Marcos vlogger kayo eh. Natural, sasabihin nyo. Pero kung lalagay natin sa legality by document, ano ang alam nyo? Sa korte, if you are no personal knowledge, you are not entitled to be a witness. Wala kang karapatang tumistigo kung wala kang nalalamang personal. Yun po yun. Kaya, I will consider the Marcos vloggers telling a lie. Bayad. Sir, anong ano mo doon? Opinion mo doon na kahapon lamang ay nagsampa ng reklamong libel itong si Congressman Libiste kay Attorney Claire Castro. Na Nagsampa siya ng kasong libel kay Attorney Claire Castro. si Castro ang sinampahan niya. Si Oo, Claire. sinampahan ni Congressman Libiste. Anong grounds? Bakit considered na Yun daw libel? yung mga paninira sa ano niya, talking about dun sa solar niya. Oo naman. Karapatan ni Congressman Libiste na magsampa ng kaso. Kasi, yan nga yung sinasabi ko na kapag wala kang personal knowledge, wala kang karapatang maghayag sa madla o sa public kung ano yung pinapahayag mo kasi lalabas na paninirang puri yan. Or cyber na nga, cyber libel, lalabas na libelous ang kaso. Kaya yung ginawa ni Congressman Libiste is karapatan niya yon dahil may grounds. Dahil nga, unang-una, ano ba nalalaman ni Claire Castro regarding dun sa solar na business nitong tao, ni Congressman Libiste. Kaya, sinampahan niya ng kaso yan. Dahil nga, para mapatunayan na yung mga pahayag ni Claire Castro ay isang kasinungalingan o hearsay lamang. Wala sa personal knowledge kasi. Sa taong ito, 2026, maraming maaaring mangyari. Yung nakarang taon naman, 2025, nasaksihan natin lahat ng mga nangyari sa bansa. Tama. Kung merong mga magandang mangyayari sa bansa itong taong 2026 na ito, ano yun? Para sa'yo? Para sa akin, for my own opinion and will, yung kagustuhan ko at saka yung opinion ko. Ang isa sa pinakamagandang mangyayari sa 2026, dalawa. Sana. Dalawa. Mm. We hope, in God's will, dalawa. Sana mangyari, ano? Oo, sana mangyari. Unang-una dyan, yung pagpapauwi sa ating best president, Yung- Rodrigo Roa Duterte. Sana mapauwi na yan at wala nang maging hadlang. Hindi man mapauwi ng administrasyon, mapapauwi yan ng mga mamayang Pilipino. Bakit ko nasabi? Meron na po tayong ginagawa ngayong signature campaign. Mhm. 1 million signature campaign for immediate releasing
our best president, Rodrigo Roa Duterte. Yan ang isang karapatan natin na kapag naka 1 million, isasubmit sa Supreme Court yan. Pag nasubmit sa Supreme Court yan, maipapadala yan sa ICC na ang mga mamamayang Pilipino na 1 milyon ay naghahangad at nananangis na mapauwi na ang best president ng bansang Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang isa na gusto kong mangyari sa 2026 na maganda. At ang pangalawang magandang gusto kong mangyari ay ang maging Pangulo na ang ating VP Sara Duterte. I mean to say, dapat para wala ng gulo, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, it's better to step down, PBBM. Yun po. Kasi siguro naman napansin nyo nung 1986, EDSA Revolution. Nung mangyari yun, nung makita na ni Pangulong, nung kanyang ama, ni Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, na magkakapatayan na ang Pilipino sa Pilipino, inavoid niya ito. Kusa na siyang umalis. Hindi man siya bumaba, umalis siya. Kasi, kumbaga, para iligtas na ang sambayan ng Pilipino. Bagamat sinusuhulan siya o sinusulsulan siya ni General Fabian Ber, yung dati niyang chief of staff, na naghayag sa kanya na tirahin na ang mga Pilipino na yan para mapasok na yung para hindi mapasok yung Malacanang, banata na. Doon pa lang sa EDSA, magkakapatayan ang Pilipino sa Pilipino. Iniwasan ito ng kanyang ama. Ang ginawa ng kanyang ama, wise decision making. Kesa magpatayan ang mga kapwa Pilipino, aalis ako. Bumaba siya. Umalis siya. Kaya nagkaroon ng kapangyarihan si Cory Aquino na maging Pangulo. Dahil sa nangyari na yung EDSA Revolution. Yun po ang katotohanan. Kaya kung para sa akin, sana naman, it's better to step down, PBBM, at ibigay niya ang kapangyarihan o ibigay niya ang pamamahala sa pangalawang Pangulo. Dahil yan naman po ay ating as per Constitution. Babalik Batas po tayo. yan. Babalik tayo ng kaunti dun sa kami naman signature campaign. Nasabi niyo po kanina na kinakailangan lang ng 1 milyong pirma ng ating mga kababayan para makalaya ang dating Pangulong Duterte. Ito po ba mayroong pronouncement ang Korte Suprema na kapag nagawa yan sinisigurado nilang mapapauwi nila ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa? Sinisigurado ba yan? Nagbigay ba ng pronouncement dyan Walang ang Korte Suprema? Walang pronouncement ang Supreme Court. Ayun. Pero walang pronouncement. Yan ay paggalaw ng mga mamayang Pilipino. Hindi nang maisog. Dahil ang mga pumirma dyan hindi maisog. Correct. Ha? For clarification, hindi po pronouncement ito ng Supreme Court at hindi rin numiling ang Supreme Court na gawin yan. Yan ay kusang loob ng mga mamayang Pilipino. Nakiusap ang mga mamayang Pilipino kung ano ang dapat nating gawin para mapauwi ang ating magaling na Pangulo o dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, bilang ang maisog ay isa sa mga sumusuporta sa ating dating Pangulong Duterte at nagmamahal din sa ating bayan at mamayan, nag-initiate sila even without fund. Wala po nagpondo diyan. Kanya-kanyang contribution. Kung ano may tutulong mo, tutulong. Para maipalaganap na yung 1 million signature campaign. Yan naman ay ating inisyatibo lamang para ipaalam sa International Criminal Court na ang mga mamayang Pilipino, actually, sosobra sa 1 million yan Kaya lang natin binibigyan ng figure para meron tayong statement. Meron tayong pahayag. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na 1 million and a half. Hindi natin pwedeng sabihin gano'n. 2 million and a half o 2 million. Hindi naman natin pwedeng sabihin. Kumbaga, pinaka-standard natin is 1 million. Pero sa totoo lang, sa aking nakikita, dahil nakasama na rin tayo dyan sa mga ganyan, nakita natin kung paano magmahal ang mga mamayang Pilipino. Hindi sila nagmamahalan sa Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil alam nila na ang Pangulong Duterte dati ay talagang minahal at pinagmalasakitan ang bansang Pilipinas. Kaya nga ang title niyan, Tay, Kami Naman. So, ang ibig sabihin po nito, boss, nagbabakasakali lang ang mga Pilipino na sa pamamagitan ng napakaraming pirma na yan, mapapauwi
ang ating dating Pangulong Duterte. Parang ganun po ba? Yes, kasi meron tayong, kumbaga, meron tayong ipinapakitang effort o pagmamalasakit o pagmamahal sa ating dating Pangulo na tinutumbasan lang natin. Binabalik natin kung ano yung nagawa niyang kabutihan, tayo naman. Ano ba magagawa natin sa isang dating Pangulo na napakabuti at ginawa sa Pilipinas, especially sa peace and order? Na talagang naging payapa ang Pilipinas, kaya maraming umiiyak na ina ngayon dahil bumalik ang mga krimen, bumalik ang mga karahasan sa ating bansa. Kaya sa sobrang pagmimiss nila sa ating dating Pangulo, gumawa sila ng isang kaparaanan na sa aking pananaw, malaki ang posibilidad na mapagbigyan ito. Yun. Dahil black and white ito Pirma ito ng mga pangkaraniwang tao. Isa na lang